Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po at kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Baka ako ay maaga. Baka ako ay maaga. Kapag English po natin yan, ang una nyo po munang i-translate sa pag-i-English o yung pinakauna nyong salita sa inyong English sentence ay dapat po ay yung pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay itong nasa taas. So, ang pinili ko po dito ay itong ako. So, yung I ang gagamitin natin na unang salita sa ating English sentence. I, tapos saka natin isusunod po itong baka ay, na kapag in English ay might be. Tapos po, saka natin isusunod yung kung paano natin inilarawan yung ating pinag-uusapan. At ako ngayon, inilalarawan nyo ako na ako ay napaaga o maaga. So, itong maaga, early. So, pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. I might be early. I might be early para sa baka ako ay maaga. Okay po? Sa panghalimbawa, baka ikaw ay abala. Baka ikaw ay abala. Kapag English po natin yan, you might be busy. Okay? Sumunod, subukan natin itong tayo bilang we. So, kayo na lang po mamili kung ang pipiliin nyo ay tayo o yung salitang kami. Pero kapag in English po yan, we lang po yan. Okay? So, subukan po natin itong tayo. Baka tayo ay tama. Baka tayo ay tama. Kapag English po natin yan, we might be right. Okay po? Sumunod, subukan naman po natin itong sila. Baka sila ay sikat o kilala. Kapag in English po natin yan, they might be famous. Okay? Sumunod, subukan naman po natin itong siya. Tapos, kunyari po ay babae. Pag babae po yung siya, she ang gamitin nyo. Pero kung lalaki, he. So, ang gagamitin po natin ay she. Kasi babae po yung itinuturo natin gamit yung siya. Okay? Sa ating halimbawa ngayon. Baka siya ay nahihiya. Kapag in English po natin yan, she might be shy. Okay? Sumunod, itong si particular na pangalan ang gamitin natin. Itong si Carlo. Baka si Carlo ay masaya. Carlo might be happy. Okay po? So, mapapansin nyo, ang bilis po natin makabuo ng English sentence na ang itinuturo ko po sa inyo ngayon ay itong paggamit ng might be. Na kapag gumamit po kayo ng might be, ay ang ibinibigay po nating ideya ay tayo po ay di ganun kasigurado sa impormasyon na sinasabi natin sa ating pinag-uusapan. So, yung ating sinasabi sa ating pinag-uusapan o yung impormasyon ay ito pong mga nakalista po dito. Simula may sakit hanggang dito sa may nervyos. Na ito pong sick hanggang nervous, lahat po yan ay adjectives po. Ang uri ng salita. Kapag tiningnan nyo sa dictionary, yung salitang sick, late, busy, early, guilty, right, hanggang sa nervous, lahat po yan ay adjective ang nakalagay. Okay? So, inilalarawan po natin kung ano yung estado noong tao. Okay po? At ang ibinibigay po nating ideya kapag sinabi po natin ito sa ating kausap, ay sinasabi din po natin na yung ating mensahe ay pang ngayon. Naka-present tense. Okay, pag gumamit tayo ng might be. Present tense. Hindi po pang noon, pang ngayon. Sinasabi ko na baka ako ay maaga ngayon. Ganun po yun. Hindi ko na lang nilagyan ng ngayon. Okay?
Pero intindi na po agad yon ng inyong kausap na Amerikano pag gumamit kayo ng might be. Okay? Tapos po, makikitandaan, ang be po dito ay yan yung I. Linking verb po yan. Okay? Kasi yung mga nakaraan po nating video, lagi ang ginagamit ko ay am, is, are, was, were. Linking verbs po yun. Pero minsan lang po itong be. So, itinuturo ko rin po sa inyo na itong be, linking verb din po yan. At ang be po, itong be, ay maaari po yan na i-partner sa modal verb. At ang modal verb na sinasabi ko ay itong might. Okay? So, tandaan nyo, itong be ay maaaring i-partner sa modal verb. Pero yung am, is, are, was, were, hindi po yan maaaring ipareha sa modal verb. Okay? Kaya pag sinabing might is, might are, mali na po kayo. Might be lang ang tama. Okay? So, tandaan nyo na rin po yan. Okay? So, yung might, yan yung baka na nagbibigay ideya na di tayo ganun kasigurado sa binibigay nating impormasyon sa ating pinag-uusapan. Okay? Yung I, yan yung B. Okay? So, sana po makikitandaan po lahat ng mga adjectives natin dito kasi yung mga inilagay ko po dito ay gamit na gamit. Para makapag-English na po agad kayo, gamit itong might be. Okay? So, tatandaan nyo yung tamang pagkasunod ng mga salita sa pagta-translate kapag ginagawa nyo na pong English sentence. Ang subject po muna. At ito po yon, yung pinag-uusapan, yung I, you, we, they, he, she, o kaya itong proper noun na si Carlo. Okay? Bali itong I, you, we, they, he, she, mga pronouns po yan. Subject pronouns. Tapos itong si Carlo, subject noun ang tawag. Okay po? So, sana may kitandaan po itong ating aralin ngayon kasi kitang-kita nyo naman po na gamit po ito. Okay? At sa susunod nga pala po, itong might be na ito ay hindi lang po adjective ang pwede nyong isunod. Meron pang iba. At sana sundan nyo para mas gumaling pa po kayo sa paggamit ng might be. Okay? So guys, maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe sa ating page para tulungan po ang ating page. At doon po sa mga naglalike at nag-share, maraming salamat din po talaga para makita rin po ng iba. At doon po sa gumagamit po ng link natin sa Shopee para mabigyan yung ating page ng commission kahit papano po ay maraming salamat din po. Napakalaking tulong. So, kayo na lang pong bahala kung ang bibilhin nyo po ay yung item na nasa page natin o yung inyong gustong item na napili nyo sa inyong Shopee list nyo. Okay lang din po yan. Magkakaroon pa rin ng commission yung ating page na walang dagdag na presyo doon sa inyong bibilhin na item. Okay? So, sana pag-aralan nyo ng maigi ito ha. Kitang-kita nyo naman na ito'y gamit na gamit naman po talaga sa pang-araw-araw. Di ba po ba? At saka natutunan nyo na ito paggamit ng might be. So maraming salamat po. Mag-aral ng maigi.